James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K-Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko rin po ang ating mga kaagapay na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molion, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is now a chaplain or sport or character coach ng UP Women's Basketball Team at dati siyang assistant coach ng JRU at UST Men's Basketball Team. Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is former assistant coach ng JRU Heavy Bombers sa kanilang men's basketball team, also a former assistant coach ng UST Tigers, dating glowing goldies yan during the 80s. And now, siya yung chaplain, character coach ng UP Women's Basketball Team sa UAAP, and now a missionary with Every Nation. Let's all welcome Coach Brian Enrado. Hi, Coach Brian. Hi, Coach Jojo. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat po ng followers and teammates dito sa Puso at Lakas. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam mo, ang haba ng pangalan namin Puso at Lakas Sports sa Pinas. But more kilala siya as Puso at Lakas. Ano ba pag-English to? Puso. Heart and strength. Di ba? Strength, yes. Heart and strength. Coach Brian, napansin ko na yung mga teams na kung saan ka involved, more on basketball teams. Paano ba nag-umpisa yung journey mo sa sport of basketball? Nag-start po yan nung high school po ako. Naging player po ako sa Diliman Preparatory School. So kami po yung batch ng high school na pangalawang graduate lang nung high school program nila noon that time. So after that, nung high school, nag-UP po ako sa College of Human Kinetics. Mas nag-involve po ako sa sports doon sa UP. And then, while studying sa UP, second year college po ako, sobrang, na-engganyo po ako na mag-try at mag-coach with Milo Best. Nagtanong po ako kay Coach Edwin Barber, who is my professor during that time, if I can be part of Milo Best as a coach. Paano po ba yung proseso nun? So yun po, doon po nagsimula yung aking coaching from Milo Best. After a year with Milo Best, nag-ask ako kay Coach Edwin if I can help him with his basketball team. And during that time po, siya po ang head coach naman sa Poveda.
So women's basketball team po yung start ko of coaching during that time. That was around 1998, 1999 po. Alam mo, pag sinabing Milo Best, no, kilala siya dahil ito yung unang basketball clinic, no, na nagtuturo ng fundamentals sa mga bata. And kailangan natin yun. Kasi we start teaching fundamentals sa mga bata para yung mga good habits, good shooting form, how to pass, everything that is needed, no, yung foundation. Right. Habang bata, malaman nila. And ang founder nito is si Coach Nick Jorge. Coach Nick Jorge po. At saka yung asawa niya si Marlene. Alam ko, Brian, may kwento ako. Nung 1980, that is 45 years ago, ang tagal na. Nung ako ay naglaro sa UP Juniors, no, sa UAAP, wala ako masyadong alam sa basketball. And pero nakuha ako sa team, hindi ako ganun kagaling. And namangha ako dahil ang guest namin for one of our practices, si Coach Nick Jorge. And ang turo niya is yung 1-3-1 defense. Hindi ko makalimutan yon dahil una si Coach Nick may pangalan, and then ako naman bubot na bubot, greenhorn, batang-bata, mangha kay Coach Nick Jorge. And ano talaga yung core values ba or gustong talagang ituro nitong Milo Best? Ang Milo Best po talaga noon, before pa lang, talagang strong sila sa foundation, yung basic po ng basketball. Basic skills po sa basketball ang tinuturo sa Milo Best. And throughout the years po na nagko-coach po ako, yun talaga naging basihan ko rin on how I would teach athletes, yung mga players na kinahawakan ko. Talagang doon na po ako sumandal sa basic talaga. Marami po sa mga atleta, even nung nagsisimula ako mag-coach na, is tumitisa sa NBA or sa PBA before. Ibang-iba po yung PBA, ibang-iba rin po yung NBA sa mga batang high school pa lang po na hindi pa develop yung build ng katawan, hindi pa develop yung haba ng mga kamay o tangkad nila. So ginagawa nila mga skills na mapadala sa NBA at sa PBA. So, yun po yung mga kino-correct namin nung nagko-coach po ako ng basketball during that time. Alam mo, Coach Brian, no? Hindi natin masisisi yung mga kabataan. Kasi ang ina-idol nila during that time, Milo Best. Siyempre, nandiyan pa sila Dr. J. Si Michael Jordan, no? Michael Jordan, yes. Kaso nga yung ginagawa nila is way advanced, no? Ibig sabihin, lumampas na sila doon sa point na they need to focus on their fundamentals. Kasi yung mga pro players, fundamentally sound na yan. Talagang, right. Tapos, nabigyan pa ng talento ng Panginoon. Tapos, nabigyan pa ng athleticism. So, yung ginagawa nila, sa kanila, madali yun. Pero pag kagayahin ng mga bata, napakahirap to the point na, una, mali na yung form, tapos, nasosobra na dahil yung bagay na dapat madali, pinahirapan. Tama ba? Tama tayo, Coach Jojo. Kaya nga po, marami rin sa mga players ang nafu-frustrate kasi pag nakita dapat hindi ko ito magawa. Or pag ginagawa nila, yung mga killer crossovers ni Allen Iverson during the time is, pag ginagawa nila, dahil mahaba yung galamay ng Iverson, talagang flashy talaga siya gumalaw, ginagawa ng mga kabataan ng mga players namin, syempre puro traveling, puro violation sa dribbling, dahil nga yung paghawak ng bola, hindi naman tama. Sa NBA kasi, sobrang laki rin ng mga kamay ng players, kaya sobrang dali nila gagawa yung mga skills na yun. Sabi mo nga, kayo na yung gifting nila sa athleticism, sa gifting nila sa skills talaga, sobrang taas. Aside doon, sa build ng katawan nila, talagang malakas din po sila. So doon pa lang, marami na pong pagkakaiba yung magagawa ng isang Pilipinong nagsisimula maglaro ng basketball at saka yung NBA na taon din po ang pinuhunan para maabot po yung punto na yon. Oo. Yeah, that's true, no? Ibig sabihin,
finished product na yung mga professional players dahil ang tagal nilang naglaro ng basketball mula high school, college. So, develop na yung katawan nila. Plus, syempre, yung kanilang skills, talagang skillful na sila dun sa mga aspects, no? Like shooting, dribbling, because they've been doing it habang bata pa lang sila. Right po. Aside po doon, meron sila mga supplements na mga iniinom. Nawala naman po yung mga kabataan natin dito na mga ganung bagay. Kasi syempre, you need to have finances for that. And we know very well na ang grassroots level at sa Pilipinas, hindi pa umaabot sa ganung level na kung saan meron dapat silang mga tamang pagkain, nutrition na kinakain. Naalala ko nga nung may team kami before, hindi namin kayang bigyan ng pagkain na makakain yung mga players. So kung ano rin mayroon na pagkain dyan, yung nakakain ng mga players, kung may padala yung mga magulang nila, that's what they eat. So may ganun po tayo mga challenges before. Kaya hindi rin natin mapuwersa na dapat makita sa sarili mo. Kasi ito yung meron tayo ngayon eh. So kailangan mo siyang balancein with the assets that we have. What they're eating, nutrition that they're getting, and yung builds nila when they were young. Coach Brian, kasi ang kinakain lang yata ng mga atleta natin, no? Or yung mga players, baka panay noodles, di ba? Yung mga Nissin's ramen, pang ano lang yun, pang merienda lang yun, pang tanggal gutom. Hindi siya yung kasama sa dinner or lunch na yun yung main meal, no? And Coach Brian, no, kayo po ay graduate ng UP College of Human Kinetics. Yes, And ito yung pinakamatandang eskwelahan when it comes to sports science. Dito galing si the great Aparicio Meki, no? Pag sinabi yes po. tawag nito sports mind or science. Yes. Ang unang pumapasok sa mind ko is si Aparicio Meki, na siya mismo ang isa sa mga nagtayo yata ng Philippine Sports Commission. Right No? po. And pagdating dito sa sa UP College of Human Kinetics, lahat detalyado yan, even sa sports conditioning. So, matanong ko sa inyo, bago tayo pumunta sa basketball, no? Ano ang tingin mo ang nagiging problema when it comes to sports conditioning ng mga atleta? Ibang-iba na siya compared to before. So, again, before kasi, kids have their own life outside of the sports that they're playing. Marami po sa mga kabataan natin na lumaki sa mga larong kalsada na hindi na po ginagawa ng mga kabataan ngayon. So meron nga kami mga usapan ngayon with mga strength and conditioning coaches ngayon. Sabi ko sana, bakit kaya ang daming mga atleta ang nai-injured na ngayon compared to before? Ngayon, marami tayong mga supplements na ginagamit. Marami tayong mga equipments for training na ginagamit. Pero bakit ang daming mga athletes pa rin ang nagkakaroon ng mga injuries na ACL, MCL, alam mo yun, puro sa mga tuhod na kung tutusin dapat meron na silang okay na yung training nila, okay na yung supplements nila, okay na yung SN sila. Bakit may mga ganun pa rin sila na experience sa mga atleta compared to before na less with this injuries. May mga injuries na ganyan pero yung iba na-tolerate pero ngayon talaga sobrang taas din naman yung pain ng mga atleta na nararamdaman nila. So usapan namin a factor could be ano yung ginagawa ng mga bata before sa ginagawa ng mga bata ngayon. Sobrang ngayon kasi naka-specialize din yung mga trainings ng mga bata. Kumbaga, kung basketball player ako, from beginning na kaya kong tumakbo, basketball na ako all throughout. Yun na yung mindset ng mga magulang. Parang magiging basketball player ito anak ko. Pag volleyball, ganoon din. So wala silang mga, sabi nung mga nakakusap po na SNC, factor there is,
hindi sila naka-develop ng mga muscles na needed for other sports. Yung mga proper landing, proper mechanics of jogging na hindi, na kumbaga nasa sport specific na lang nila nagagawa ngayon. So may ganun po tayong mga factors with SNCs or yun nga, sa technology coaches ay training nila ngayon that causes injuries to these athletes. Mm. Sa mga nakikinig sa atin, no, pag sinabi ni Coach Brian SNC, ibig sabihin nun strength and conditioning. So, strength and conditioning coach, ngayon naglaganap. Mas maraming strength and conditioning coach. Pero, mas maraming injury. Medyo nagtataka ako doon, no? Dati, wala namang strength and conditioning coach. And kukonti yung mga injuries. What do I mean pag sinabing ko konti yung injuries? Kasi nagulat ako as early as 2013, may nakilala na ako na isang high school player na operahan, torn ACL, no? So nagulat ako noon kasi dati it's unheard of, di ba? Right. May alam ka ba na during your high school days na may torn ACL na, napunit yung ACL ng isang player? Actually, yun nga po yung isang usap namin with yung SNC na nakakausap ko. Sabi ko sa kanya, bro, before we have a school that we're coaching and we are playing at least at 8 tournaments a year for basketball. Sabi ko, how come? Sabi ko, wala naman mga ganyang injuries kami naharap. Unlike ngayon, sobrang dami nung mga SNCs, yung mga periodization na ginagawa ng mga SNCs, bakit marami pa rin injuries ngayon compared to before? Well, hindi isa ma-account lahat yun dahil hindi tayo gumawa ng study. Pero yung observation natin, bakit marami, sabi nga niya sa akin is probably because of what they have failed to do as a kid. Ano yung ginagawa nila, kung basketball lang yan talaga, marami silang mga muscles na hindi na-develop while they were playing. So, marahil din sa kanila ngayon, hindi na kasi nababantayan ng coaches din yung mga ginagawa ng mga atleta ngayon na may mga ligang labas. Na kapag nag-training sa'yo, yung mga iba pang racket yung mga yan, mag-training for 5-on-5, pero may mga ligang 3-on-3. So, ang dami. Tapos, aside from that, meron sila mga kinukuhang mga skills coach. Whether it's a shooting coach or lang skills na ginagawa nila for basketball. So, nagiging specific lang talaga sila for that skill. Unlike tayo ng mga kabataan natin before, we are able to play patintero, diba? Agawan base. Maraming mga skills ay develop yung mga muscles sa katawan. Nag-a-adapt tayo sa mga ganung bagay. Kumbaga, pati yung mga pag-pivot, pag-land on one leg, doing yung mga games na yon helps us, tayo na mga atleta, developing those things. Naalala ko nung bata ako, no, mga laro ko nun, agawan base, patintero, yes, preso, yes, yung jungle gym, yung mga baras, ang daming nabalian kasi nagbabaras ka, biglang nahulog, nabitaw. Nahulog ka. Itutukod yung kamay, bali. But because of that, no, I think mas malakas mas coordinated, yung coordination nakuha because of games or yes, we call it play, no? Talagang laro lang. Naalala ko nga yung aming gate sa bahay ng parents ko noon, bahay ng lola ko. I think mga 1.5 inch lang yung width ng gate. Pero tinatawid ko yun, ha? Naglalakad ako dahil siguro balance, di ba? Right. May halong kayabangan na yun. Siguro kung nahulog ako doon, baka pilay ako. But yes, iba yung mga bata ngayon. And ang question ko sa'yo dito, Coach Brian, no? Anong difference ng mga players na kinoach mo, yung first time ka nag-coach, as compared sa mga players ngayon? Ano tingin mo ang
yung mga striking na pagkakaiba? To be honest, tanong ko sarili ko yun eh. Kaya sabi ko, parang ibang-iba yung teams ngayon compared to the teams that I handled before. Sa akin ngayon, or the teams that I'm seeing right now, parang feeling ko mas persevering yung mga players before na walang makain. Basta yung practice tayo, umaga at hapon, mag-practice tayo pa tayo sa court. Ganun yung, parang, eto na yun eh, wala akong bukas iisipin. Ito kasi ngayon, parang, ang dami eh. Iba naman yung pressure ng players ngayon. Ang pressure ng players ngayon, hindi yung sa them wanting to have a better career in sports. Pero yung pressure naman sa kanila, yung sasabihin ng social media sa kanila. So, iba yung attack sa mga athletes yan sa athletes before eh. Before kasi gusto mong mag-persevere kasi gusto mong umangat yung career mo, gusto mong magkaroon ng magandang buhay, gusto mong mapunta sa PBA, gusto mong maglaro sa NCAA, sa UAP. Yun yung goals mo nung naglalaro ka sa player eh. Ngayon kasi, parang hindi again, marami sa players ang hindi kailangan maglaro. But they want to play because they enjoy playing. They love playing. So iba naman yung motivation sa kanila. Ito kasi before, they're motivated to play because they need to play for their education, for a better life. Ngayon, may mga ganun pa tayo ngayon, pero mas marami na yung hindi kailangan maglaro. But they're skillful, they're talented. So yung mga ganun tayo, mga players na ngayon. Naalala ko nun yung mga teammates ko when I was playing for the UP men's basketball team. Pagkatapos ng aming ensayo, bababa kami sa Philcoa. Ang kakainin namin, isaw, sa manok. Alam mo ito, lahat ng parte na pwedeng kainin sa manok, isaw, barbecue na, alam mo yun, ibig sabihin kasi ngayon yung mga players pagkatapos, alam ko na iba yung kanilang nutrition. Iba na po, ibang-iba nila. Oh, because of the budget. Sa amin nun, ang budget lang namin nun is pang konting soft drinks, pang fish balls, tusok-tusok, tapos isaw, tapos uwi na. Doon na kami kakain sa bahay. Ngayon, because napaka-healthy po, di ba? Napaka-healthy ng pagkain natin before. So, mga tusok-tusok, soft drinks, di ba? Ngayon, ang mga atleta ngayon, talagang kung pwedeng sukatin ng pagkain, susukatin ng pagkain. Ngayon yung nutritional facts yung kailangan nilang ngayon. So, marami ngayon ng mga atleta talaga binibilang yung kinakain nilang intake. Yung intake nila pagkain nila. Talagang minomotor nila kasi ayaw sobrang taba, bibigat. So, unlike before sa atin, kain lang kayo ng kain. Sunugin nyo sa court, sa practice, yung mga kinakain nyo. Well, that's the principle that we have before. Damihan mo ng kanin para busog ka na kaagad. At least, you can play the next game, di ba? Ganun tayo eh. Ngayon talaga sobrang blessed naman yung mga athletes yan for the technology that they have, from supplements, nutrition. Talaga na-bless sila sa ganung bagay eh. It's not their fault. They were just birthed this time na talagang for such a time as this. Ayan, meron silang ganyang benefits. Nung panahon kasi, during the 80s, I'll speak for myself. Ikaw, during the 90s, walang distraction kasi wala namang cellphone. No? Pagdating sa tay, kung may lakas ka pang mag-aaral, o kaya matulog ka na lang para bukas ka na lang gumising ng umaga, and then doon ka mag-aaral, talagang from school to practice, and then home. Ngayon, ang daming distraction. Nandiyan yung cellphone, smartphones, nandiyan pa yung mga laptops. Tapos, because of the exorbitant, ang lalaki ng mga allowances ngayon. So, pwede silang mag-Starbucks. Pag sinabi sa akin Starbucks, ang unang pumapasok sa isip ko normally, yung mga nagtatrabaho. Kasi, mahal nun kung sa estudyante, kung iinom ka ng isang
kape or kung ano pa Kape. yung mga iced coffee, ang mahal nun, mauubos na yung kanilang mga allowance. But tama nga sinabi mo, different eras, mas iba yung challenges ngayon as compared to before. Yung dati, Yes. gutom dahil wala ganong budget, no? But gutom in the sense na they use basketball as a way to improve their lives, no, by getting a scholarship. And Coach Brian, ikaw ay na-involve rin, no, sa NCAA, sa JRU. Nung time mo sa JRU, that was anong panahon nito during the 2003 po. Sa same time po siya ng time ko with UST. 2002, 2003. It was Chris Calilan who was the head coach of JRU that time. So, makukompare mo pa rin kasi that was almost 20 years ago. So, yung panahon na yon, wag natin isama yung 1990s, yung panahon mo. Malayong-malayo na ba yung agwat ng kung ano yung behavior ng mga atleta? Well, talagang makikita mo na po ngayon sa mga atleta ngayon na you would see that hindi sila, or rare siguro sa kanila yung mga may nagko-commute pa. Wow. Diba? Rare sa kanila nagko-commute pa. Rare. Meron siguro nagko-commute dyan, pero kasi before, dami nagko-commute eh. During time, may mga players na makikisabay pa sa coaches to go home para makatipid. So, may mga ganyan eh. Meron naman players na meron din silang kotse, pero hindi sila yung not the whole team would have a car. Oo, no? So, ganun po yung nakita ko. Comparing right now, sabi ko, parang it's either may kotse ka or may motor ka. Meron kang sailing plans po ngayon. Diba? Parang yung binanggit mo, no, na ngayon, konti ang walang sasakyan. Nung panahon namin, kukonti lang may kotse. yes. Ilang lang. During my time, isa o dalawa lang, no, yung alam ko. So, lahat kami kung pwedeng sasabay kami para ibababa kami. Tapos, we'll take another ride going home, no? And, Yes. Coach Brian, tingin mo, what makes a good athlete? Ano yung mga characteristics na tingin mo, na nakita mo sa isang successful na atleta? Sa akin, number one po pagiging humble ng atleta. Humility in the sense na kahit sobrang galing niya, he still or she still would like to learn. Yung continuous learning niya of honing her or his skills to be better. Kasi yun po yung sa akin eh. Kapag meron kang nakitang atleta sobrang galing pero ayaw na niyang matuto or ayaw niya makinig, feeling niya magaling sobra talaga siya, that's the end of that athlete. So, humility and wanting to learn, yun po yung sa akin, kailangan makita ko sa player yan. Ano pa ang tingin mo besides being humble? Yung hard worker po, you can never pay an athlete sobra-sobra na hindi nag-hard work. Kumbaga, kailangan mo, hindi sa skillful lang eh. You don't pay an athlete because of their skill. I believe you have to pay an athlete because of their work ethics. Kasi yung skillful athlete, yes, skillful ka, pero hindi ka hard worker, maabutan ka ng hard worker eh. Eventually, maabutan ka, magpapantay kayo, baka uusan ka pa rin. So, yung pagiging hard worker nila. And of course, lastly po, is yung discipline. Discipline nila as a person towards their teammates, discipline as a person towards their coach, and discipline as a player on how they would practice or spend time being healthy. So, discipline po nila yun. Alam mo, gusto ko yung binanggit mo, no, yung humility. Kasi may mga players ngayon
no, na feeling nila na because of their stature, no, sikat, especially kung highly recruited, tapos sikat, no, either pro or amateur, no. For example, may isang player na sikat na galing collegiate, tapos umakyat na sa pro, lalo na kung Phil-Am. Di ba? Pag Filipino-American, feeling niya na, oy, may edge ako sa inyo dahil I played in the US. And because they are being outworked, no, by the Filipinos, ang sumisikat is yung Filipinos. For example, how many times nang nanalo ng MVP si Fajardo? Di ba? Hindi lang hard worker yon, but humble pa. Kasi he was humble enough to listen to Danny Ildefonso. Naging no, yung mentor protege, no? Right. And because of that, tapos works very hard, maingat, disiplinado, nakita mong tuloy-tuloy, no? Hanggang ngayon, nasa peak pa rin yung laro niya. Kung ano yung nagagawa niya dati, nagagawa pa rin niya hanggang ngayon. Alam mo, may isang player akong alam, no? Hindi ko na sasabihin ang pangalan. Ano siya? Filipino-American, no? And nung nasa team ako noon sa PBA, he wasn't working very hard because of his talent and height. Lamang na lamang siya. And alam mo yun siya, nagiging darling siya ng media kasi magaling naman talaga. But eventually, I think he could have been a superstar. Pag sinabing superstar, nag-MVP ka ng PBA, tapos he could have won maybe 3 MVPs. Pero dahil hindi hina ng katawan, pagkatapos ng ensayo, tapos na yung laro, tinalo siya tuloy ng mga ibang Filipinos, no? For example, Danny Ildefonso, 'di ba? Nanalo ng back-to-back MVP. Ang puhunan niya is humility and then really works hard kasi work hard. Yeah. Ito na yung way out ko. 'Di ba? From poverty, no? And Coach Brian, since you've coached dito sa collegiate level, ano ang tingin mo ang mga nagiging downfall ng mga players? Have you seen players na tingin mo dapat sumikat or umabot man lang sa PBA but because of siguro may konting bulakbol kaya hindi sila umabot doon? Well, marami po kasing factors yung from collegiate to professional to league po. Maraming factors na hindi lang sa players ang concern. Kumbaga, sabi natin kahit sa basketball may politika. So dun po, kaya may mga players na hindi umaangat din dahil napupolitika din sila sa baba pa lang. May mga kaya ako ng players na sobrang nagmadali naman on going sa collegiate level na hindi nahinog from high school to collegiate. Hindi rin sila nakaangat sa collegiate level. Umangat siya sa collegiate level pero hindi tumagal sa collegiate level. So may mga ganun pong bagay kaya hindi ko po siya masabi na because of their parang lack of discipline, they weren't able to play sa pro. So, yun yung sa akin. I believe na pag naglaro ng college yung mga players, nag-collegiate rank na yung players sa Pilipinas these are Filipinos po. If they played at top tier na collegiate ranks, for sure ako dyan, ang goal nila is mag-pro. So, they would really work hard to play sa pro. Yun naman po yun So, pag hindi nakukuha, either hindi ka nagustuhan ng coach or meron ka talagang character issues, hindi ka nakukuha. Pero yun nandun po ako sa balance ng dalawang yun na there's a politics in sports and there's also character issues with the player or talagang skill na hindi kailangan ng team.
hindi naman mawawala ang politics lagi, no? Kasama yan sa buhay, no? But if you work hard, you really work your butt off na talagang gusto mo mag-improve, may kita ng mga coaches na Yes. ito maganda yung attitude niya, no? And ang mga coaches alam nila kung sino yung tamad at sino yung masipag. Siyempre, between sa tamad at masipag, everything else equal, lamang na kagad yung yung masipag. Oo. And Coach Brian, no? Importante dito yung coach Kasi yung coach dapat malaki yung maganda yung impact, no? Pag sabi kong maganda yung impact, may positive influence, no? Tingin mo ba you've watched a lot of coaches and you've been under coaches, no, dito sa collegiate level, and tingin mo if you are a coach now, ano yung mga nakita mo na dapat gusto mong gayahin kung ikaw ay magko-coach ngayon? Wow. Kung ako magko-coach po ito ngayon, grabe. Medyo malayo po sa aking vision ngayon But if I'll answer that question ngayon, if I'll be coaching right now, I'd go back to the principles of how Coach Bujing Akot was coaching nung nagkasama kami siya kasi yung longest partner ko sa coaching sa basketball. Napaka-hard worker na tao. Napaka-detail oriented na coach. So, sobrang dun ako sa kanya talagang sobrang taas kami naman sa kanya. And yung passion niya into playing defense sa team, as a team defense, sabi ko sobrang dun din ako hanggang ngayon. Hanggang so nag-coach ako after namin magkasama. Defense-oriented coach talaga lang din ako So, nag-rub off lahat sa akin yun from being his deputy coach for 7 years. Dami natutunan sa kanya. So I can say talaga yung influence niya of coaching sa akin mataas. But then again, now being a follower of Christ, a lot of mindset has changed. Yung principles ko of coaching basketball na sige, I'd stick with defense pa rin. I would still push for excellence for my team, for my athletes to do. Pero hindi na lang siya yung excellence ka, defense ka, win at all costs. Hindi na siya ganoon. Kasi hindi naman commodity sa akin yung player They are people and they have to be guided kasi younger sila sa akin. They have to be guided not only in playing basketball but how to live their life. Before kasi I would coach teams na sasabihin ko basketball is life. Diba? I don't know if you've heard of that. Basketball is life. But when you look at it, it's just part of your life. It will never be your life. Basketball will teach you a lot of things, but it's not your life, and there's life even after basketball. A lot of players, kayo po, Coach Jojo, di ba? You have played for a long time. Sa pro, sa PBA, nag-coach ka rin. After coaching basketball, hindi naman namatay, hindi ka natigil, hindi ka namatay. So your life continues. So same thing that I'll be teaching my athletes right now. Any athlete, I'll tell them, it's not life. The life is what you're doing right now. Your life won't end if your career in sports ends. Hindi siya mag-end agad. God's purpose would still remain. So, yun sa akin yan, Coach Jojo. I love it, no? Sa iba kasi, they embraced basketball as if it is siya yung at the top, no? So, kung siya yung nasa top, everything else would follow basketball, no? Right. But the important thing here is what's truly important, no? Alam mo, Coach Brian, no, tumutulong ako sa UP men's team ng Baguio, UP Baguio. Kasi I live in Baguio. And sila yung pinakamahina na team.
In fact, sinabi ko nga sa wife ko, ito na yata yung pinakamahinang team na nakita ko, no? Because wala naman recruitment, no? But they are kids who love the sport. So, nagkaroon ng basketball team. May tournament sila in the next, I think, 3 weeks. So, kaibigan ko yung athletic director, tinawag niya ako. Sabi niya sa akin, nagkasalubong kami sa Session Road. Paakyat ako, siya pababa. Sabi niya, Coach, baka pwede mo naman akong tulungan. Wala pa kaming coach. O, sige, no? Alam mo, now, binanggit mo to, no? What is truly important is yung the souls of our players, no? The souls of people, no? So my first practice there, ang unang tanong ko sa kanila is, since pinayagan nila ako, sabi ko, nagpakilala ko, I'm also a missionary, but in sports. So ang tanong ko sa kanila is yung, I think it's Mark 8:36, no? If I'm not mistaken, no? Yung sabi ko, remember this verse, no? Yung, what does it profit a man if he gains the whole world, yet he is going to lose his soul or forfeit his soul? So, pag-isipan niyan. What does it profit you if you become, ano bang course mo, inisa-isa ko sila, may math, may economics, but at the end of the day, when tapos na yung buhay mo, sabi ko sa kanila, our soul lives forever, no? So it's going to a place where if you truly love the Lord, you're going to meet Him. But if you do not love the Lord, somebody's going to meet. You're going to be in a place where God does not want you to be. No? So the important thing here is it's the souls, no, of people. Right. What have you been doing being a character coach right now? So, ako ngayon, Coach Joe, sa women's basketball team, part of my task is to help them with defense. So, I was asked to help them with defense. Pero, more than that kasi, I get to spend time with the athlete, the players, on a one-to-one or small group basis, asking them how they are. Personally, kamusta sila? Hindi siya yung, kamusta kayo? Okay lang. Hindi, yung totoong kamusta ka? How are you with your studies? How are you with your family? How are you with the team? How are you with your everyday life? Kasi sobrang pag tinanong mo sa tao, kamusta ka? Oy, okay naman. Kamusta ka talaga? Hindi mo lang ang bit para binubuhat niya. So, nandun tayo ngayon. We are helping the athletes with their psychosocial well-being. Guiding them on how they would navigate yung mga issues nila sa buhay. I won't give them the answers. I can't give the answers to their problems. But we can guide them by unearthing the answers that they need, basing sa sagutin sa buhay nila, how they would face it. Hindi tayo, we cannot give the answers to them. We will never, kasi that's their life. We can guide them, we can unearth it for them, but we can't force the answers to them. Yun po, Coach Joe. Alam mo, Brian, minsan ang kailangan lang naman ng mga atleta is to be heard, no? Oh, hindi na. Madalas po, madalas. Oh. Hindi minsan, madalas yun lang kailangan nila eh. Kasi ang athletes, they are bombarded with a lot of things. Hindi lang sila sa practice na bombard. Estudyante sila. So they are bombarded with requirements in school. Some of them might be pressured by families wanting them to finish studies right away kasi they want these athletes to help their financials naman. So, marami issues na ganun eh. So, how do you help them out? Kung as a coach, kung yung coaching style ko before is just talagang, manalo lang tayo, we'll go hard in every practice, we'll train hard in every practice, I don't care what happens to you, I don't care what you do, basta we will train. Kung ganoon pa yung approach ko ngayon, ang dami po mga tao o ang dami mga atleta ngayon na sobrang ang dami nang binibitbit, baka mawala po sa mundo yung mga yon. Diba po? Baka maging trigger pa ako nung
pag-suicide nila. Which is hindi malayo. Kasi wala na eh. There's nothing good happening to you. There's no one who wants to listen to you. Sa tambuhat-buhat mong bigat-bigat, what do you think would you do if you're the student? So, doon din po ako. I think that way right now. I think of them being a father of three daughters and a son who's 3 years old right now. I think of it that way. Paano kung anak ko to mga to? How would I help them navigate through life? Not just giving them answers to their problems, but helping them figure out the answers as I guide them. Yun po yung heart ko with these athletes that we're reaching out right now. Mm. Tama yun Coach Brian. No? Pag tinanong mo, kamusta ka na? Siyempre lahat yan, may facade yan, may face yan no, na I'm okay. Naalala ko nung chaplain ako ng University of Makati. No? So, kilala na nila ako. So, pag na-meet ko sila, kamusta ka na? Okay naman. Biglang tanong ko, hindi. Tatanungin ko kita ulit ha. Kamusta ka na talaga? Kamusta na buhay mo? Kamusta kayo ng magulang mo? Ay, biglang iiyak. Ang importante dito, Coach Brian, no? And sa mga nakikinig sa atin, sometimes, madalas tayo nagsasalita no? All we have to do is just zip the lip and then just be interested in that person. How are you? What are you doing? How's your life right now? Kamusta na yung pag-aaral mo? Nahirapan ka ba? Di ba? Yung more on questions, and then let the athlete answer. Yeah, actually, yun nga po yun yung mga nami-miss natin when we talk to athletes. We think of athletes, so kaya nila yan, magaling yung mga yan. Malakas yan kasi training araw-araw yan. Walang problema yan kasi they get everything. May pagkain sila, may tirahan silang libre. They have everything. Pero we assume that way, and as we assume that way, we miss a lot of things in their life na tagang mabita pala yung problema nila. They may be having a place to stay. They may have food to eat, but we don't know what's happening around them. They could be bullied, whether in social media man yan or personal binubuli ka by the community. Bigyan silang stress or again, yung mga needs ng family, pressure with the family na wala akong padala sa'yo, anak, baka meron kami, may utang pala kailangan bayaran dito. Those things, how would you help them? Parang kailangan maging concerned tayo sa mga taong to dahil ito nga they don't have anyone to talk to. Most of our athletes are staying on their own. Diba? Hindi naman sila yung living with their families here. I was blessed that when I was playing nung high school ako, umuwi ako sa bahay namin. I'm with my parents. Ganoon din yung mga ka-teammates ko before kasi taga dito lang kami sa Manila before lahat doon lang kami lahat Pero ngayon sa college, with these kids right now, and even high school athletes right now, marami ng atleta ngayon na galing ng probinsya, malayo sa pamilya. And alam mo may homesick dyan So, how do you help them out? Pahirapan mo ba sa practice? Or hear them out, diba? So, out of times, we have to hear them out. You want to get the best out of them? We don't just get the best out of them by pushing them hard in practice. Diba? A lot of times, they need to know that you love them, that you're concerned with them, that you're after their welfare para lumabas yung sila mismo ma-motivate na I am playing because I see someone rooting for me. Sincerely rooting for me. And not just like someone who wants something from me.
Yun po yung magpapalabas dun eh. Hindi lang siya yung, sige, birahin, pahirapan. Pero pag hindi ka concerned sa kanila, they would get tired of all the drills that you will be giving. And they will get tired doing what you ask them to do. Parang yung, madalas ko makita sa mga sa mga employees or employees with their companies. Sabi nila, bakit umaalis yung mga empleyado? Is it because of the benefits? Most of them, it's because they're not happy with what's happening with them. And malaki ang sweldo, pwede sila masaya kasi hindi naman sila hindi nararamdaman yung concern ng company sa kanila. So that's how I see athletes right now. If they don't see that we are concerned with them, we might lose all of them. Ang importante, Coach Brian, yung they feel loved. If they feel loved, they feel safe. Yes. It's not about performance-oriented, no? Siyempre, right. isa lang naman mananalo. If there are 12 teams, isa lang magcha-champion. Does that mean that the other 11 teams are failures? Diba? Maybe they failed to reach a goal, which is to be champions. But maraming factors, diba? Ang championship hindi lang naman racing a trophy, getting a medal. Ang championship is being good in school, being a better person. No? And yes, importante dito is mahal natin yung mahal natin yung mga atleta. Coach Brian, do you have a favorite verse that you could share sa ating mga nakikinig? Meron po. It's in Psalms 37, verse 3-5. It says there, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your will to the Lord. Trust Him and He will act. Ba't siya nagustuhan? Kasi sabi ito, dwell in the land. Hindi na sabing, stay in the land, stay here on earth, do what you're doing here on earth. But sabi niya, befriend faithfulness, be faithful. Be faithful with what God is telling you to do. And as you do that, you are to delight yourself in the Lord. Meaning, kailangan fascinated ka kay God. Hindi siya yung secondary option mo. Kumbaga, may asawa ka, kailangan in love ka sa asawa mo, gandang-ganda ka sa asawa mo. Kasi pag hindi ka naganda sa asawa mo na, baka iwan mo yung asawa mo eh. Doon dapat tayo when we find our delight in the Lord. We want to see, uy, ang ganda ni God. Every day of our life, we see the beauty of God. And as we do that, we will be able to serve Him with all of our hearts. Kasi, ganda ka sa Kanya. Diba? And I hope that's also something that we can encourage people out. Ngayon, so nakikinig po sa atin sa Puso at Lakas, mga ka-teammates. Sana po tayo po ay maging delighted kay God. Fascinated kay God. Tagang in love tayo sa kagandahan ni God. Hindi lang po sa nakukuha natin sa Kanya, kundi kung ano po yung karakter niya. So, yun po sa akin, Coach Jojo. Wow. Nung binanggit mo yan, Psalm 37, ang pumasok ko sa mind ko yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yes, of your heart. Yes. But if you delight yourself in the Lord, parang one mind, one heart, and the Lord knows your heart, bibigay niya kung ano yung nararapat para sa iyo according to His will. According to His will pa rin. Amen. Kaya nga, Coach Brian, thank you so much for being our guest. And thank you for sharing your stories, kung being a character coach, being a coach nung nag-uumpisa ka, and then nag-coach ka sa being an assistant dito sa JRU, mataas na level, NCAA. Tapos napunta pa siya sa UAAP, sa UST. So, nakita ni Coach Brian na what makes a good player, ano yung mga nararapat na hindi gawin ng mga
players, no? And ano yung kakaiba? Yung panahon dati at yung panahon ngayon, na iba rin yung pressure, na pressure of social media, na they need to perform and they need to please. But there's only one person whom we need to please. It is the Lord Himself, no? We just have to trust in the Lord, just have to embrace Him and love Him with all our heart. Yun lang, wala nang iba. Ang Panginoon ang gawin nating nasa sentro ng ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you, Coach Brian. God bless po, Coach Jojo. Thank you po. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.